Yo, good morning mga ka-BF. And ayan, siguro lahat kayo hindi maganda ang gising dahil dun sa masamang balita po na nangyari kaninang madaling araw. So yes, natalo po tayo ng Chinese Taipei. And pangalawang beses natin ngayong taon na matatalo sa Chinese Taipei. So yan, pag-usapan natin yung game kaninang madaling araw, ano? Pero hayaan na natin yung Chinese Taipei. Hayaan na natin sila mag-celebrate. They really deserve the win based sa napanood ko. Ang pag-usapan po natin is yung sa atin, sa Gilas Pilipinas. Kung bakit po tayo natalo, ano yung mga bagay na hindi natin nagawa at saan tayo nagkulang. Okay, hindi na natin pag-uusapan dito kung ano yung ginawa ng Chinese Taipei. Anong magandang ginawa nila kaya sila nanalo. Sa kanila na yon, let's let them celebrate this win. So ayan po, sinilip ko yung stat sheet kanina. Ayan, ipa-flash ko dito. So may isang bagay akong napansin, So una, Junmar Fajardo plays 19 minutes, played for 19 minutes. And ang napansin ko lang, ang efficiency niya ay 0. So parang hindi po siya nag-exist during the game. Yun po yung ibig sabihin nun. Kapag ang efficiency mo ay 0 o negative, ibig sabihin po is wala kang naitulong sa positive side ng game. Kung negative naman, negative yung naitulong mo o naibigay mo sa game, impact sa game. So yun, unfortunately, basis stat 0 po ang efficiency ni Junmar Fajardo. Junmar Fajardo is our 8-time MVP sa PBA and one of our big man na pinagkakatiwalaan natin sa ilalim. So with that performance na ginawa niya kaninang madaling araw, I don't think Gilas can win against any team sa tournament na to. Nung ibig kong sabihin, kailangan mag-adjust ni Junmar sa international play. Kailangan niyang bumomba o kailangan niyang magpakitang gilas pa sa mga susunod na game kung gusto nating manalo against New Zealand and Iraq. Panood ko yung game ng New Zealand versus Iraq, and even Iraq, they have bigs na maayos gumalaw. As in bigs, 7-footer, 6'11". So I think na makakatapatan and makakatapat talaga kay Junmar. And kung same performance yung ipapakita ni Junmar Fajardo coming the next game against Iraq and New Zealand, malaki po ang problema ng Gilas Pilipinas. Then isa pang napansin ko doon is yung hindi pag-utilize masyado kay Japet Aguilar. So yan, isang naging problema natin during the last game was yung internal paint presence. Parang hirap tayo rebound, hirap tayo umiscore sa ilalim, hirap tayong dumepensa sa ilalim. Makikita mo si Hinton magdadrive coming from the outside, magdadrive papasok na nakaka-score. Even Chen nagagawa yon, even Lin na mga guards nila. Unlike sa side natin with Gilbeck in the middle, hirap umiscore even yung mga bigs natin like AJ Edu and Junmar Fajardo. So yun yung naging pinaka X factor, naka big factor sa atin dahil yung Gilas team na binuo ni Coach Tim Cone, I think is designed to score inside, di ba? Big team to as you can see, ang point guard natin is Cathy Thompson. Wala tayo talagang legit point guard kasi yun nga iniiwasan ni Tim Cone, yung lumiit yung lineup. And then you can see sa wing, nandyan sila Carl Tamayo which is 6'7", sila KQ, ayan. Even Jamie Malonzo hindi ginamit. I don't know kung injured o anong dahilan bakit siya hindi ginamit, pero sana nakatulong si Jamie na
babantayan yung Hinton Brothers. Kaya-kaya niya, I think kaya-kaya niya depensahan yun. Yun, so ayun yung pinaka X factor, no? Kaya natalo tayo sa kagabi. Hindi natin nalaro yung laro natin dahil napagandaan tayo sobra ng Chinese Taipei. Kumbaga yung team nila is kompleto recados, may depensa, may opensa. And sa defense side, malaki ang naging impact sa team natin dahil talagang nadepensahan nila tayo, especially inside. Even Justin Brownlee minsan may mga layout na namimiss pa niya kasi contested talaga. Ayun, so isa pang napansin ko is yung yung late na paggamit din kay KQ. As you can see dun sa stat, nakagawa siya ng 17 points, pero ginamit lang siya late na ng third quarter. Hindi siya ginamit ng buong first half. So kung nagamit lang sana siya ng maaga, baka nagbago yung tempo ng laro. Medyo nakasabay yung team natin sa batang team ng Chinese Taipei. So opinion ko lang naman to, di ko alam kung anong rason kung bakit ganun yung nangyari. Pero opinion ko as a fan, again, I'm not a professional analyst po, no? Ginagawa ko lang to for fun and as a fan. So yun, tingin ko yun yung mga naging dahilan ba't tayo natalo. And of course, parang and another thing, parang hindi tayo ganun ka-aggressive po sa depensa. Mapapansin mo, madaling nakaka-score yung mga Chinese Taipei, yung mga shooters nila coming from our court going to their court. Hindi natin agad na nababantayan. Biglang magpo-pull up ng 3 points, biglang magja-jumper ng hindi contested. So madaming pag panoorin yung game, madaming ganung mga nangyari, no? Mga kay Chen, kay Lin, so even kay Hinton, naka 3 points siya na late yung depensa. So with a team po ng Chinese Taipei na madaming shooter, na alam naman na po natin yan. So approaching the 3-point line pa lang dapat binabantayan na natin, may nakaabang na. Pero yun nga, kaligtaan. So yun yung pansin ko, parang hindi tayo ganun ka present sa depensa. So kaya yan, madali tayo na-score, madali nakaka-score yung kalaban. And namatay yung opensa natin. So kaya nahirapan tayo makahabol, especially nung natambakan na tayo ng first quarter. So yun na yun, hindi na tayo dumikit eh. Ang pinakamalapit na lang yata natin is 6 points kung di ako nagkakamali. Then tuwing lalapit tayo, mag-run ulit ang Chinese Taipei. So yun, aggressiveness sa opensa, presence sa paint, tsaka depensa. Yun ang kailangan nating i-improve coming the next game. Mas malakas itong New Zealand na mga kalaban natin tonight. And yung Iraq, kung napanood mo, dumikit sila sa New Zealand. So medyo kinakabahan din ako sa laban natin with Iraq. Makapanalo tayo ni isa, okay na yun. Pero sana wag naman tayo ma-eliminate ngayon sa prelimination round pa lang. Preliminary round pa lang. So yung mga ka-BF, no, anong sa inyo, sa palagay niyo po, anong dahilan kung bakit natalo ang ating Gilas kagabi sa Chinese Korea? Kung may comment kayo, kung meron kayong napansin, please paki-comment naman dyan sa comment box. And ayun, magla-live po ulit tayo mamayang hapon starting sa Australia game. And yun, samahan niyo po ulit ako mamaya. At tapusin natin yung FIBA Asia Cup. Tignan natin kung hanggang saan po abot ang ating Gilas Pilipinas. So yun, maraming salamat mga paps. See you on my next video.